know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on, man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing, oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything, every inch, never leave or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and you're choosing. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are broken, lives are left open. In darkness, it's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke us. I'm in control. I'm taking over. So, yun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash. Available din sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron kayong idea magkano nga ba. So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At para sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo. So yun nga, no, sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito? Para at least merong idea yung mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? So yun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayon 2025, ito ay nagkakahalaga ng 87,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa kanilang installment or down payment nila, and then yung terms nila, kung may rebate sila, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference pag bumili kayo ng ganitong motorcycle. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin kung ano nga ba ang hinanain nyo. And para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan, di ba? So ano nga ngayon 2025, sulit pa rin nga ba ang ganitong motorcycle? Ito yung kauna-unang ADV ni Motorstar. Ito yung Easy Ride 175 na ADV nila, no? So ang nabago dito ay yung kanilang decals. Nawala na yung kanilang ADV dito, pero yung sa side, yung pa rin naman, dito lang naman yung nabago dito. Pero tingin nyo, sulit ba ang ganitong motorcycle? So marami pa pwedeng i-upgrade dito katulad nung sa kanilang ito kasi naka-air cooled pa rin. So malay naman natin sumabay sila sa mga naka-liquid cooled. So ayun na nga, at least meron tayong reference dito kapag kumuha kayo ng ganitong motorcycle. 5'2" ang aking height. Tingnan natin kung abot natin kung ano nga ba itsura natin. So medyo mabigat yung motorcycle. Mabigat siya. So kailangan nyo mag-workout. Kailangan nyo mag-workout pag ito yung binili yung motorcycle. And ayun na nga, tingnan nyo naman. Apakataas na ito. Ganun yung side stand niya. Okay naman siya yung side stand. Mukhang safe naman siya kapag naka-side stand. Pero sobrang tingkayad talaga ako dito. Kagandahan naman dito sa may side, ito is hindi siya masyadong bukaka. So meron siyang pa-curve na ganyan. So siguro para na rin sa mga kagaya kong rider na medyo bitin. Ayan, so kapag naitayo naman natin siya, okay naman eh. Okay naman na siya. Maitatayo natin siya, and then safe naman na no ating motorcycle. Hindi siya yung pag tinayo mo mabubuwal ka. Ito, pag naitayo na natin, manageable na siya. So medyo hindi lang talaga natin abot. Alam niyo naman yan. Pero magaan na siya. So pag kanyang shock dito, ganyan ang itsura. Napapansin ko lang dito medyo parang may tumutunog. So turning radius niya sobrang lawak din yan. Ayan, sobrang lawak din. Shock sa harap. Maganda yung shock sa harap, pero medyo may naririnig lang akong parang tok, tok,
papasok, mga ganun. So sa likod, okay din, no? Yan. Siguro may adjust lang dito sa ano. May napapansin ako eh. So, yan. Sa upuan, ganda yung upuan niya. Siguro ganito yung tsura natin kapag nagra-ride. So, meron tayong cruiser position, standard position. So, pwede pa rin tayo mapak dito sa dulo. Pag medyo nangangawit tayo. Diba? Ganyan ang itsura natin. Okay. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma pa rin ito ngayong 2025? Yung specs niya, sulit pa rin nga ba? So, yung presyo, sulit pa rin nga ba? Comment nyo naman yun sa baba. So, center stand natin, medyo, itong pagkaka-center stand, na-try ko na kanina, medyo mabigat. Yun yung napansin natin. And then, center stand natin, and sobrang bigat. Pero, ayos lang. So, yun nga ngayong 2025, ano nga ba ang binago dito sa Motorstar Easy Ride 175? Ito yung ADB nila, 'di ba? So, tingnan natin ano nga ba yung mga binago rito. And ayun, ikutan na natin. Let's go. So, balita ko, meron silang windshield, pero ito hindi pa rin siya adjustable. So, sana dito maglagay sila ng adjustable windshield. And ang balita ko dito is naka kulay black na siya yung ating windshield. Ayan. So meron pa rin tayo rito Motorstar. Sa side meron tayong Sport 175 Fi. So Fi na nga rin pala ang isang to. Ayan. So sa mga naghahanap ng murang ADB, isa to sa mga pwede nating i-recommend sa inyo kung budget friendly lang naman yung hinahanap nyo. So dito naman sa kanyang headlight, meron tayo rito ang 4 na projected lamp. Meron tayong park light sa taas na parang naging kilay. Maganda yung kanyang front face. Meron tayong nakabang dito na pwede kayo mag-install dito ng camera. In case na gusto nyo mag-install, pwede. Signal light nandito sa side. Ayan, LED lahat ng ilaw na ito. So, naka-telescopic fork din tayo rito. Yung kanyang single disc brake. Ito ay hindi siya ABS, speedometer sensor lang yan. Naka-dual pad caliper tayo rito. Yung kanyang tires is cordial. Naka-mugs din tayo rito. Maganda rin yung paint job. And yung ating size dito ay 110 by 80 by 14. Ayan. Tubeless na rin ang isang to. So dito, meron pa rin naman tayo ritong cruiser position or extension ng paa. Meron tayong ganyan. So may padding pa tayo rito. Hindi lang nila kinakabit kapag hindi pa i-release. Para at least hindi madumihan. Ayan, so meron tayo mga part na parang carbon fiber finish dito, glossy. And then dito medyo magaspang yung rito. Gas tank natin, so marami na rin or malayo na rin ang mararating mo bago ka ulit magpa-gas. Ayan. So sa foot pegs, ganyan pa rin yung tsura natin dito. And sa kanyang side stand, wala tayong kill switch. Ayan. So ito nga pala yung binago rito sa ating decals. So meron pa rin tayo ritong gray, red, and yung Easy Ride dito na 175. So nawala rito yung ADV. Meron din tayo ritong parang carbon fiber finish. Oh. Ayan. Sa panggilid, wala tayong kickstart. Pero bulky pa rin siyang tingnan. Maporma pa din. Ayan. So meron tayo ritong dual shock na nakabaso na rin tayo rito. Adjustable na rin to. And meron tayong tar hugger. Napaka-flexible din yan. Then meron tayo rito ang goma pangharang sa mga putek. Lalo na ngayon, tag-ulan na. Okay. So, naka-mugs din tayo rito sa likod. Naka-cordial din tayo. And yung size dito sa likod is 130/70 by 13. Ayan. So, naka-dual sport na rin yung ating tires. Sarap at likod dyan. So, pwede nyo na itong off-road. Okay. So, dito rin sa side, meron tayo rito parang carbon fiber finish. Ganda. And then, yung ating bracket, ready na yan para sa ating top box. Maganda rin yung ating upuan, malapad, may mga stitches. Sobrang lambot din. Ayan, may stitches dito. May stitches din dito. Dito rin sa side. Kaya di lang natin ma-open kasi yung susi dun eh. Kaya yung susi dyan. Hindi natin ma-open yung ating compartment. Pero maluwag din yung ating compartment. Ayan. So, yung ating taillight, napaka-forma. Forma din yung ating taillight, oh. LED rin yan. Signal light natin dito. Hindi siya flexible, pero ingat tayo rito, baka masage. Okay.
So medyo mahal din yung mga ganitong pyesa. May plate light, may reflector din dito sa side, and then lagayan ng plate, malapad din yung ating rear fender. Ayan. So dito naman sa tambucho, maganda talaga yung tambucho na ito. Forma din. Stylish din talaga. Tapos meron tayong cover dito. Naka-air cooled ang isang to. Malay naman natin sa mga susunod na taon, liquid cooled na rin sila, no? So maganda rin yung ating rito cover. Ayan. So naka disc brake, and then naka single pad caliper tayo. Ayan. So sa kanyang panel, meron tayo ditong color display na pa-box type yung kanyang design. Ayan ang itsura niya. Okay, sa kanyang handlebar na naka-naked handlebar. Switches niya, ordinary plastic pa rin na ginagamit ni Motorstar. Lever, ganda rin. Smooth. Yung kanyang grip, makapit din. Tsaka yung throttle, sobrang babaw din. And meron tayong kill switch, on and off ng kanyang headlight, and then electric starter. So, dito naman sa side, yung kanyang lever. Okay, smooth lang din. Flasher, high and low, busina, and then signal light. Ayan. So, dito naman sa ating side pocket, malalim. And then, meron tayo ritong USB charging port. And then, ito ay disusi pa rin naman. Dito binubuksan yung fuel and yung seat. Ayan. So, meron ding ilaw yan kapag nag-on tayo ng makina or pag sinwitch natin sa on. Okay? So, ito yung itsura ng ating susi. So, yan lang naman yung ating bago sa ating Easy Ride 175. So, ang nabago lang naman dito ay yung decals niya. Okay, pero para sa akin, maporma pa rin siya. Medyo, lang talaga, improvement pa. Marami pang improvement na magagawa to si Easy Ride 175 ADB ng Motorstar. So, marami tayong pwede pang i-upgrade dito. Marami pang idadagdag dito sa murang halaga. No? Sulit ka na rito kung ADB style ang hanap mo and budget friendly. Okay? Ayos yan. So yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. So yun nga, ngayong 2025, merong nilabas si Motoposh na Evo Deluxe 150. Okay, ito yung version 2 ng dati nilang Evo Deluxe, no? So iba na yung version nila, pero nandito pa rin yung magandang upuan na naka-camelback na tayo rito. Napaka-form, ang ganda ng itsura na ito. Tapos ganyan kamacho yan, may para siyang carbon fiber finish dito. Yan, meron siyang metal dito, meron siyang plastic dito. Ayan, talaga. Tapos, na rin yan, tawag dito, naka-hydraulic na rin siya, pero mabagsak siya sa sobrang bigat niya. Pero yun na nga, malaki din yung ating compartment, pero hindi ako sure kung kasya dito yung half-face helmet. Parang hindi siya kasya. Tingin ko lang naman. And sa ating panggilid, meron tayo rito ang kickstart, pero bulky rin siyang tingnan. Okay? So, dito naman, sa ating bracket, meron na tayong lagayan ng ating top box. Okay, so makapal din naman yung metal na ginamit dito. Okay, so top box na lang yung kailangan yung bilhin para at least makalas tayo o hindi ka na magpapahanap ng bracket. Nandito na siya, binigay na ni Motoposh, ni Evo tuloy, no? Evo Deluxe 150 ng Motoposh. Ayan, so maganda rin yung forma ng ating taillight. Gusto ko yung forma niya, kakaiba, pero lahat. So ayan, sa harap naman, kita naman natin kung ano yung itsura niya. Okay, so nakakiles nga pala to, and then naka-disusi na rin siya. Ganito yung itsura ng susi niya. Okay, ito yung kilas niya o yung remote niya. So, ma-open din naman natin yung upuan and then yung ating fuel.
Okay, itatapat lang natin siya sa open. And ganyan. Okay. So, ganyan ang tsura natin. So, upuan natin sa ating 5'2" na kagaya ko. Sa mga gustong bumili ng ganitong motor. No, 5'2" ang ating height. Okay, gano'n nga ba siya kabigat or kagaan? Ganyan ang tsura niya kapag naka-side stand. Okay. So, nga pala yung kanyang panel gauge. Same pa rin naman dun sa version 1 nila. No, na Evo Deluxe 150 na version 1. So, ngayon version 2. Ang nabago dito is yung muka. Okay, yung front niya, yung front face niya. Okay, tapos naging keyless na rin siya and isusi. Ayan. So, meron din pala tayo ritong USB charging port na Type-C and then yung regular or ordinary na USB. Ayan. So, 5'2" ang ating height. Ganito yung itsura natin. Sa upuan, ganda ng upuan. Ganda nung upuan niya. Sobrang lambot. Sobrang sarap sa puwet. Yan, tas meron tayong sandalan dito. Pag medyo long ride na tayo rito, huwag lang tayo matutulog habang nagra-rides, no? Tapos yung itsura natin sa OBR, maluwag din. Tingnan natin kung ano yung itsura natin kapag OBR tayo. Okay. Pag OBR tayo, ganyan ang itsura natin. Mataas din. Taas yung ating, dito. Sa upuan. Yan. Tapos malambot din, makapal din yung foam. Yan, pag OBR tayo. So, okay, sa 5'2" na kagaya ko, itatayo natin, wait lang, no? Tatayo natin, maya-maya. Kaya itsura natin, and then extension natin sa paa. Okay, maluwag din. Ganyan ang itsura, oh. Tapos naka-upright position din tayo rito. Maluwag yung ating front, pwede tayo maglagay ng gamit. So, itayo natin kung magaan ba yung motorcycle. Yan, magaan naman siya. Sobrang gaan. Yun, so tingkayad nga lang tayo kasi nga medyo mabukaka siya. Ayan, bukaka pero naman siya, manageable naman. So, turning radius niya, sobrang lawak ko. Yan, laki ng turning radius niya. Diba, tumatama na dito. Tapos yung shock niya, ganda rin ng shock. Ayan. Okay. So, sa rear, di ko masyadong maan yung rear. Pero, ayan. Bumabalik naman siya agad. Kayo na ang humusga. So, maganda. Puntahan nyo dito sa Motoposh Pulilan para at least ma-experience nyo yung experience ko. No? Kung ano nga ba, kung sulit pa sa inyo itong motorcycle. Sa halagang 75,000, meron ka na ganitong motorcycle na naka-NMAX na version 2. Okay, so saktong-sakto din. Evo Deluxe version 2 din ang isang to. So, malay natin yung version 3 nito is yung parang turbo na ng NMAX, di ba? Malay natin. So, yun na nga, no? Maganda rin yung side stand niya. Tapos, meron din pala tayo ritong side stand kill switch. Okay? So, i-side stand natin, center stand natin kung magaan ba siya. Magaan. Magaan siyang i-center stand. Ayan. Okay. Ayos.